Unang beses pa lang niyang makita si Rafael na ganito. Ito yun. Ito yung sinasabi ni Micaela. Ganito si Rafael kapag nagiging seryoso sa laban. Ganito niya tinalo si Victor. Ang sekretong teknik ng niraya. Bulong pa ni Carlo. Paulit-ulit na nagsasalpakan ng suntok ang dalawa habang nagpapakita ng bilis na hindi na masundan ng mga mata. Kaliwat kanang naglalaho ang mga ito at bigla na lang lilitaw. Napakalikot na ng mga mata si Carlo sa pagsunod sa dalawa. Kaunti na lang at mahihilo na ito sa dalawa. Wisit, nahihilo na ako. Hindi ko sila masundan. Wika ni Carlo sa sarili. Isang napakabilis na atake ni Rafael at nakalapit ito sa impostor. Sinundan ng isang napakalakas na suntok na nagmumula pa sa lakas sa paa ni Rafael at dumiretso sa ulo ng kamao niya papunta sa pisngi ng impostor. Sinubukan ng impostor maglaho sa usok subalit huli na. Sa lakas ng sapak ni Rafael na kumonekta sa pisngi ng impostor ay napaikot ito sa ere na animoy trumpo at bumagsak sa konkreto ng nakadapa. Hindi nakaporma ang impostor ng buhati nito ni Rafael at itapon ang buong katawan nito. Sinundan ni Rafael ang impostor at pinaulanan ng suntok sa katawan bago pa ito bumagsak muli sa konkretong sahig. Napaubo ng dugo ang impostor sa simento habang nanginginig ang katawan na nakadapa. Nakaharap na sa kanya si Rafael at nakatayo lang. Imposible. Paano ka nakalusot sa usok ko? Gulat ng impostor. Pamilyar na ako sa usok na ginagamit mo. Sa lahat ng napagdaanan kong laban, kabisado ko na lahat ng galaw ng kalaban ko at kung paano sila mag-isip. Di rin ako humihinga habang umatake sa'yo dahil alam kong may halong laso ng usok mo na magdudulot sa pagbagal ng opensa at depensa ko. Kaya nga hindi na bago sa akin ang estilo at teknik mo, bata. Paliwanag pa ni Rafael. Puisit ka, Rafael. Tumayo ng dahan-dahan ng impostor. Isang salamin na bilog ang bumagsak sa simento kung saan nakatayo si Rafael at lumabas ang berdeng usok. Napaatras kaagad si Rafael. Nakita niya ang isang babaeng lumapit sa impostor at pinatayo ito. Dumating rin ang aking reyna! Sigaw ng impostor. Ngumiti lang si Ovela habang inalalayan ng impostor na makatakas. Hindi kayo makakatakas! Sumugod si Rafael sa dalawa, subalit mabilis nakatalon sa gusali ang dalawang kalaban. Kita-kits na lang, sweetie. Sigaw pa ni Ovela sabay flying kiss kay Rafael. Nakaglide ang dalawa palayo sa ospital. Biglang bumukas ang pinto sa may rooftop at lumabas sina Moscow at Gear kasama ang 4 na agents. Rafael! Dadaling ka na namin! Sigaw ni Moscow. Sumugod ang 4 na agents kay Rafael. Sandali, Moscow! Tumigil ka! Hindi si Rafael ang kalaban! Pagpigil pa ni Carlo subalit nakasugod na ang 4 na agents. Pinaikutan si Rafael sabay umatake ang 4. Pero sa bilis ni Rafael ay hindi tumagal ang mga to. Sabay na patumba ni Rafael ang 4. Basag ang panga, bali ang tuhod, bali ang braso at ribs ng mga to. Tumba ang 4 na agents. Akong bahala sa kanya. Sumugod ang dambuhalang si Gear. Nakapaghanda naman kaagad si Rafael. Tila maso ang malaking braso ni Gear sa pagbagsak sa katawan ni Rafael. Pero nakaiwas ito sa gilid at pinaulanan ng suntok ang tagiliran ni Gear. Nag-swish ang braso ni Gear pero sa bagal nito ay naiwasan lang ni Rafael. Yuko at sidestep ang pinamalas ni Rafael para maiwasan ang atake ng agent na si Gear. Sa bawat iwas ay si Rafael ang nakakakonekta ng atake, subalit tila di tinatabla ng malaking si Gear. Yan lang bang kaya mo, Rafael? Pangiinsulto pa ni Gear. Hindi lang yan. Isang tila bazuka mula kay Rafael ang tumama sa panga ni Gear. Napatingala ang malaking mama pero nahawakan nito bigla ang paa ni Rafael mula sa ere at binuhat ito. Huli ka! Binalibag ni Gear si Rafael sa konkreto subalit nakakapit ito kaagad sa braso ni Gear at isa pang sipa ang tumama sa mukha ng malaking mama. Nabitawan nito si Rafael
Napatras si Gir. Pagkalapag naman ni Rafael ay tila nang hina ito at nahilo. Buisit, nalusutan pa ako kanina ng berdeng usok ng babaeng yun. Nanghihina na yata ako. Medyo malabo na ang mga mata ko. Pero di pa rin ako pwedeng bumagsak dito. Bulong pa ni Rafael matapos makalanghap ng usok na may lason kanina. Sumugod dito kay Gir at pumuesto sa likod ng mama. Niyakap ang katawan nito at binuhat. Ah! Sigaw pa ni Rafael nang buhati ng napakalaking si Gir at sinuplex niya ito. Unang bumagsak ang ulo ni Gir at nawalan nito ng malay. Tila nang hina naman si Rafael. Biglang lumabas pa ang 6 na mga agents. Lumapit ang mga ito kay Rafael. Tumigil kayo! Hindi si Rafael ang kalaban natin! Sigaw pa ulit ni Carlo subalit bingi ang mga to. Rafael! Sumigaw si Moscow at napatingin dito si Rafael. Sininyasan ni Moscow ang mga tauhan na huminto at siya na ang lumapit dito. Sabi nila, hindi ka raw natatalo. Sabi nila, isa kang maalamat na mandirigma. Pero hindi ako naniniwala dahil isa ka lang basura para sa akin. Hinahamon kita ng duelo. 1-on-1 tayo, Rafael. Paghahamon pa ni Moscow. Tumigil ka na, Moscow! Hindi siya ang kalaban natin! Paulit-ulit na sigaw ni Carlo. Yeah, narinig ko na yan, Carlo. Kaya manahimik ka at manood na lang sa palabas. Sumugod kaagad si Moscow kay Rafael. Kaliwat kanang suntok kaagad ang nilabas nito at naiwasan naman ni Rafael. Kasunod pa ang ilang suntok na nasalag din ni Rafael. Subalit malakas ang epekto ng lason sa katawan ni Rafael at nanghihina na siya. Mabagal na ang mga reflexes niya at tila dumodoble sa paningin niya ang mga kamao ni Moscow. Napapaatras na si Rafael. 2 suntok sa mukha ang natamo ni Rafael. Umiling ito at nahihilo na. Malabo na ang mga mata niya. Ano, Rafael? Sumusuko ka na ba? Laban pa! Sumalubong na naman ang mukha ni Rafael ng 3 sunod-sunod na suntok ni Moscow. Hindi na niya nasalag ang mga pag-atake. Nakakuha na ng kumpiyansa si Moscow. Sinugod si Rafael at binugbog ng suntok at sipa ang katawan niya. Tila naging punching bag ang katawan ni Rafael sa mga banat ni Moscow. At sa isang napakabilis na sipa ay tumilapon si Rafael, sabay napatihaya. Nanginginig ang katawan niyang tumayo pero tila nawalan na ito ng lakas. Ito ba? Lumapit si Moscow at tinapakan ng leeg ni Rafael. Ito ba ang maalamat na si Rafael ng Hunters? Ulul. Alam mo, Rafael, wala kang kwenta sa akin. Wala kang silbi. Isa ka lang uod sa putikan. Dinuraan pa ni Moscow sa mukha si Rafael na nawalan na ng malay. Mabilis pinusasa ng mga agents si Rafael at binuhat. Lumapit naman si Moscow kay Carlo. Isa kang ungas! Alam mo ba yon? Galit na wika ni Carlo. Ungas? Pinadapa ko lang naman ang tinitingalan yung bayani at di man lang ako pinagpawisan. Inaamin ko na, Agent Carlo, ako talaga ang pinakamalakas sa lahat. Naging stepping stones ko lang kayo para maabot to. Iniwan na ni Moscow si Carlo na hindi nakapagsalita pa. Napapikit na lang si Carlo sa galit. Samantala, buong araw hindi kumontak si Maymay kay Nelson. Ilang beses itong nag-text sa kanyang fiancé pero di ito nagre-reply. Maging mga tawag niya ay hindi niya sinasagot. Nag-aalala si Nelson. Madaling araw na niyang napuntahan ang tirahan ni Maymay. Tahimik ang apartment ng dalaga. Umakyat si Nelson sa 2nd floor kung saan naroon ang tirahan nito. Nakalakang pinto kaya binuksan niya ito gamit ang kanyang extra key. Madilim ang sala nang pumasok si Nelson. Malamang ay nasa silid na ito. Nakita niya sa sofa ang bag ng fiancé na palatandaang nakauwi na ito. Medyo kumalma naman ang pakiramdam ni Nelson. Dumiretso ito sa silid ni Maymay. Pero bubuksan na sana niya ang pinto nang marinig niya ang mga ungol na nagmumula sa loob. Mga ungol ng isang babae.
Dinikit ni Nelson ang tenga sa pinto. Walang duda, ungol ito ni Maymay. Umakyat ang dugo ni Nelson sa ulo. Sinubukan niyang buksan ng dahan-dahan ang doorknob pero nakalak ito. Gamit ang extra keys niya ay maingat niyang binuksan ang pinto. Dumagundong sa lakas ang pintig ng puso ni Nelson. Tila natatakot siyang makita ang anumang bumabagabag sa isipan niya. Pero kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi man halata pero nararamdaman ni Nelson ang panlalamig ng fiancé niya. Madalang na ito mag-text sa kanya at kapag magkasama sila ay tila malayo ang isipan nito. Sa isang pihit ng seradura ay bumukas ang pinto at dito nadatnan ni Nelson ang kanyang kinakatakutan. Sige pa, sir. Please. Malakas na ungol ni Maymay. Nasa ibabaw ito ni Judas, ang boss nito. Nakatalikod si Maymay sa pinto. Mga walang iya kayo! Sigaw ni Nelson. Napatigil si Maymay sa kakakabayo sa ibabaw ni Judas at nakita si Nelson. Shit! Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Maymay at mabilis tinakpan ang hubad na katawan gamit ang kumot at pumagilid sa kama. Kita pa ni Nelson ang baston ni Judas na tirik at namumula pa. Hayop ka, Maymay! Isa kang taksil! Binunot ni Nelson ang baril mula sa likod niya. Nelson, wag! Sigaw ni Maymay. Isang malakas na palo mula sa likod ang tumama sa ulo ni Nelson at bumagsak ito ng walang malay. Sa likod niya ay nakatayo ang isang lalaki. Ang lalaking leader ng mga holdapper ng bangko. Kahapon pa ito nakatakas sa bilangguan. Hi! Nakangiti pa ang leader kina Maymay at Judas. Hawak nito ang kanyang baril. Sa kabilang dako naman, nakaupo at nakatali si Rafael kaharap ang isang malaking salamin. Nasa loob ito ng isang interrogation room. Kaharap sina Moscow at Gir. Nasa kabilang bahagi naman ng salamin si Charmaine at ang dalawang nagmo-monitor ng video at records. Sabihin mo kung kanino ka nagtatrabaho, Rafael. Sabihin mo kung bakit mo pinatay ang partner mo. Sabihin mo lahat sa amin. Tanong pa ni Moscow. Tumingin lang sa kanya si Rafael. Baguhan ka, di ba? Wika ni Rafael. Yeah, bago lang ako dito sa organisasyon. At alam ko ang storya mo. Sagot naman ni Moscow. Kaya pala mukha kang tuta. Pangaasar ni Rafael. Isang mabilis na sapakang natanggap ni Rafael sa pisngi mula sa kamao ni Moscow. Talsik kaagad ang dugo sa bibig niya nang pumilipit ang ulo niya. Tatanungin kita at sasagutin mo ako, maliwanag ba? Sigaw pa ni Moscow. Dinura ni Rafael ang dugo sabay titig kay Moscow. Masyado ka pang bata. Akmang susuntok si Moscow nang bumukas ang pinto. Ako na magpapatuloy dito, Agent Moscow. Wika ni Director Charmaine. Kasunod nito ang isang matanda na naka-lab coat at may dalang tray na may hiringgilya at bote ng gamot. Pero, ini-interrogate ko pa siya. Reklamo naman ni Moscow. Ayokong makitang bugbog sarado ang preso ko kapag humarap siya sa hukuman natin. So, maaari ka nang lumabas, Agent Moscow. Labas! Napilitang lumabas sina Moscow at Gir. Inanda ng matanda ang syringe. Umarap si Charmaine kay Rafael. Ano bang itsura yan, Rafael? Wika ni Charmaine. Hello, Director. Nakangiti pa si Rafael. Tama nga mga kinuwento sa akin ni na Cassandra at Richmond tungkol sa'yo, Rafael. Di ko inaasahan na ganito kita makikita. Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Charmaine. Ganito? Hindi. Biglang sinaksak ang injection sa leeg ni Rafael. Tumingin si Charmaine sa salamin. Napansin ng nagre-record ang gustong mangyari ng direktor at pinatay ang recording. Naghintay ng ilang minuto si Charmaine at tila nahihilo na si Rafael. Medyo lumalabo na ang paningin niya. Tinurukan niyo ba ako ng truth serum, Charmaine?
Wika ni Rafael. Hindi ako naparito para pahirapan ka, Rafael. Naparito ako dahil kailangan ko ng sagot. Sinenyasan ni Charmaine ng matanda at lumabas na to. Kasunod na pumasok ang 4 na agent bodyguards ni Charmaine. Anong kailangan mong malaman? Sambit ni Rafael. Gusto kong sabihin mo sa akin kung saan mo tinago ang sandata ni Marcus, mga plano niya, armas at digital data ng Phantom Drive. Lahat ng records at files. Gusto kong ibigay mo sa akin lahat ng yon, Rafael. Alam kong ikaw ang nagtago nito. Desperado na ang gobyernong makuha ang teknolohiya ni Marcus. Kaya sabihin mo na sa akin, Rafael. Saan mo to tinago? Pakiusap ni Charmaine. Mali ka ng ini-interrogate na tao, Direktor. Sagot ni Rafael. Sabihin mo na, Rafael. Saan mo itinago? Pangungulit ni Charmaine. Tinago ko yun sa kulungan. Sabay ungol ni Rafael. Saang kulungan? Sabihin mo kung anong pangalan ng kulungan. Wika pa ni Charmaine. Anong plano mo dun, Direktor? Pilit nilalabanan ni Rafael ang mataas na dosage ng Truth Serum. Matigas ka pa rin, Rafael. Nakakaya mo pang labanan ng high dosage ng serum? Ayaw mo talagang bumigay sa akin? Talagang matindi ang mga pinagdaanan mong pagsubok. Saad ni Charmaine. Sabihin mo kung anong plano mo doon. Papaling-paling ang ulo ni Rafael. Well, wala namang halaga sa akin ng teknolohiyang yon. It's just a piece of the puzzle. Ang gusto ko talagang malaman ay kung nasaan ang mga kasamahan mong hunters. Nasaan na sila, Rafael? Saan ko sila matatagpuan? Wika ni Charmaine. Ano? At bakit ko naman sasabihin sa iyo? Biglang sinakal ni Charmaine si Rafael at inangat ang mukha niya. Nilapit ni Charmaine ang mukha kay Rafael. Sabihin mo na kung nasaan sila ngayon. Halos pabulong at gigil ang boses ni Charmaine bago bitawan ang leeg ni Rafael. Kahit ano pang laban ni Rafael ay hindi na ito makapalag nang tumalab na ang serum sa utak niya. Matagal ko silang nakasama. Halos kalahati ng buhay ko ay kasama ko sila. Lahat ng pinagdaanan kong mahihirap na pagsubok ay kasama ko sila. At hindi nila ako iniwan. Palagi silang nasa likod ko upang tulungan ako at makipaglaban kasama ako. Pero nagkaroon ng gusot sa pagitan namin ni Benny. Mula noon ay hindi na kami nagkita. Sagot naman ni Rafael. Benny? Mukhang nakita ko ng profile niya sa database ng Marine Corps. So nag-away kayo ni Benny at naghiwalay ng tinahak na landas? Tanong ni Charmaine. Shit. Sambit ni Rafael. Sabihin mo kung nasan sila, Rafael. Sabihin mo na sa akin! Napasigaw si Charmaine. Sa bayan ng... Biglang nabasag ang salamin sa likod ni Charmaine at tumilapon ang nagre-record ng video. Mabilis na tumalo ng 2 taong nakaitim na tactical suit at may bonnet mula sa record room papunta sa interrogation room. Umalag ang mga agents at umatake subalit humugot ng katanang 2 at tig-iisang hiwa at saksak ang inabot ng 4 na agents. Hindi napatay ang mga to. Sakto lang para sila ay mabaldado. Sino kayo? Gulat ni Charmaine. Kaharap na nito ang 2 na nakabonet. Nasa likuran ng 2 si Rafael na nakaupo at may tali. Hilo pa ito at nakayokong nakangiti. Inubad ng 2 ang bonnet nila at nagulat si Charmaine. Kayo? Saturn at Micaela? Paano kayo nakapasok dito? Akala ko patay ka na, Micaela! Gulat na gulat si Charmaine na napaatras. Kamusta ka na, Rafael? Mukhang pinagod ka yata ng bruhang to ah. Biro pa ni Saturn habang nakahanda ang katana at nakatitig kay Charmaine. Gumising ka, Rafael. Itatakas ka namin. Dagdag naman ni Micaela at nakatitig rin kay Charmaine habang hawak ang katana. Mabilis na nag-iingay ang sirena at nagsitakbuhan ng mga agents sa loob ng gusali.
Maging sina Moscow na nasa loob ng kantin ay napatakbo at hindi inubos ang pagkain nila. Isang building na puno ng Marine Corps agents ang kakaharapin ng magpinsan. Sina Micaela at Saturn, dalawang babaeng mandirigma at misyong iligtas si Rafael sa kamay ni Charmaine. Paano kayo nakapasok dito? Tanong paulit ni Charmaine sa magpinsan. Nasa harapan nito ang dalawang matinding mandirigma. Well, marami kaming resources na higit pa sa inaakala mo, Miss Director. Sagot naman ni Micaela. So nandito kayo para iligtas ang traidor na ito? Sabihin ninyo, paano kayo nakalusot sa sandamakmak na agent sa labas? May suot na maliit na headset sina Micaela at Saturn. Nag-message sa kanila si Haris, ang hacker na kaibigan ni Rafael. At sa isang pindot ay biglang nag-shutdown ng defenses system at kuryente ng buong gusali. Dumilim ang paligid. Ito na ang naging hudyat ng dalawa para maitakas si Rafael. Bumulaga sa silid sina Bosco at Gear kasama ang mga agents, subalit si Charmaine na lang ang kanilang naabutan nang bumalik ang kuryente. Galit na napahampas sa lamesa si Moscow. Puiset! Tila mawawasak ang lamesa sa lakas ng hampas ni Moscow. Suyurin niyo ang buong gusali. Hindi pa sila nakakalayo. Kumilos na kayo habang nakasayad pa ang mga paa ninyo sa sahig. Utos naman ni Charmaine. Sa top floor naman ay tumatakbo ang tatlo patakas. Nasa dulo ng isang sulok ng gusali ay may malaking bag. Nakahanda na bang lahat, Haris? Tanong ni Micaela habang tumatakbo. Yes, ready na, Miss Sexy. Pabirong sagot ni Haris na nakaupo lang sa opisina nito. Huwag mo akong matawag-tawag na ganyan kung ayaw mong samain ka sa akin. Banta ni Micaela. Sorry. Pero sexy ka naman talaga eh. Katuwiran pa ni Haris. Tumigil ka nga dyan. Saway ni Micaela. Ayun sila! Sigaw ni Agent Gear nang makarating sa rooftop. Tumakbo ito kasama si Moscow at ang ilan pang mga agents. Nakarating sa dulo ang tatlo. Binuksan ni Micaela ang bag at may nakitang tightrope gun. Pinuntirya niya ang malapit na gusali. Isang metal hook na may matibay na tali ang lumipad papunta sa kabilang gusali at sumabit ito doon.